Oh my God, ito na naman tayo sa napakagandang lugar sa Akihabara. Parang hindi yung sa kinakainan ko. Ayun na naman, itong mga ganitong klase. Ay, ang mura nito, 3.9. Ito naman ang presyo ng GoPro Hero 12 Black. Meron din sila mga Google Pixel series. Hello guys, I'm back again with another video. At ngayon sa video na to, tayo po ay pupunta sa Electric Town ng Japan or dito sa Akihabara. And actually, andito pa lang tayo ngayon sa Ichigaya Station, sa JR Line, dahil sasakay tayo sa Chuo Line or sa parang yellow line nila going there. Okay? So, let's go. And actually, isa sa mga nilulook forward ko sa trip na to, syempre, explore ko ulit yung Akihabara for the second time around. Plus, syempre, ang favorite ko raminan. Actually, parang mauulit lang din yung ginawa ko doon sa mismong Akihabara vlog 1 ko. But ngayon, gagawa ako ng paraan para kahit pa paano, kakaiba tong vlog na to. Titingin ako ng mga iba pang pwede nating makita at mga pwede nating mapuntahan doon sa Akihabara area. But, syempre, one thing is for sure, una nating pupuntahan is yung Hakata Furyu. Let's go! Okay, tap na natin. Let's go! From here sa Ichigaya, if ever kung dito man kayo, sasakay kayo sa platform 2 papuntang Chiba. Okay? I'm so happy na ang punta ko dito sa Japan ay malamig. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Sakto. Here you go, here you go, here you go. Here's our train! Ang haba ng train itong Chuo Line, no? Wala lang, gusto ko lang sabihin sa inyo. Okay guys, so dyan tayo bababa sa Atre 1 gate. Actually, hindi ko alam kung yun yung tamang bigkas dyan, pero dito. Let's go! Parang dito ata ako bumaba before, pero at least, we're doing it again. Let's go! Hindi ko alam kung nabidyan, pero nadapa ako guys. Ang galing ko talaga. Oh my God, dito nga tayo dumaan sa Atre 1. Ito yung mga transparent na payong. Tignan nyo ang halaga, 300 yen. 500 yan. Ba't magkaiba? Ano yung usong-uso tong 3 coins na brand na to dito sa Japan? Maka-check na later. Gawin nyo po, pagka lumabas kayo doon is bababa kayo sa escalator para makalabas. Kabisado ko na to guys. Local lang ako dito Local lang ako sa Japan. Isa na akong Japinoy. Ganda ng view. Grabe. Let's go! Oh my God, ito na naman tayo sa napakagandang lugar sa Akihabara. Kain lang ako ngayon guys and pinapangako ko ibang-iba ang mga pupuntahan natin ngayon maliban dun sa Hakata Furyu. Okay? Though, ibang branch yung pupuntahan natin kasi meron kasi ko in-input before as far as I remember is second yung nakalagay sa Google Maps. Ngayon, flagship shop ang ating pupuntahan yun na naka-input sa akin sa Google Maps para maiba naman ang venue, di ba? Kailangan tumawid. So, tatawid pa. Ayun, tignan nyo. Wait. Ayun tatawid tayo. Sakto. Bay talaga ni Lord. Ano lang gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi di ba gumawa ako ng IG Reels, gumawa din ako ng TikTok video about sa bilihan ng vintage camera dito. Then, nag-viral siya, ganyan. So, yung screenshot ilalagay ko dito. Panoorin nyo lang sa Instagram account ko. Yung mga comments doon is sinabing gano'n na masungit daw yung shop owner. Pero sa akin, hindi naman masungit. Eh, hindi naman niya alam na vlogger ako. Kasi di ba sasabihin ng iba sa mga nanonood, kaya hindi sa'yo masungit kasi vlogger ka. Pero hindi. Like, masungit daw talaga sa lahat. Pero sa akin, hindi talaga siya nagsungit. Siguro dahil mabait ako. Ay, ang kapal ng mukha. I mean, siguro dahil mabait ko siyang in-approach. Kapal ng mukha ko dun sa sinabi kong mabait ako Self-proclaim mabait. Yung big camera. Naalala ko dito tayo tumayo na ng binibidyohan ko. Grabe! Ang bilis ng panahon! Dati winter na nagpunta ako dito pero ngayon medyo umiinit na kumpara nung unang araw ko dito. Nung unang araw ko medyo malamig Tignan nyo, pinakapawisan na tuloy ako. Ay, share ko nga lang pala guys, bagong aking salamin ngayon at binili ko siya sa Pilipinas ko to binili. Ngayon ko lang sinuot. Saan ko ba to binili? Wait, dyan ko siya binili sa Ojo. Ojo ba to? Ang alam ko, Japanese brand din to Tingnan mo, ang galing talaga. Galing siyang Japan, binili ko sa Pilipinas, at sinuot ko dito sa Japan. Malapit-lapit na. Sige po, opo, konti na lang. And sana ko konti lang tao dito, pero kasi sikat to Bakit ba naman kasi ako may mga lugar akong gusto kong pinupuntahan, pero mga sikat, yung mga kainan, nakaka-stress balls. Share ko lang sa inyo. Ay, lamig naman dito. Share ko lang sa inyo, may anong kapangahan na ginawa nung nakaraang araw. Kasi diba, yung thank you, arigatou gozaimasu. Nung after kong kumain sa isa sa kinainan ko, sinagot ko, konnichiwa. Shit. Yung konnichiwa, ibig sabihin hello. Wala, gusto ko lang i-share sa inyo. At para malaman nyo kung pupunta kayo dito. Yung arigatou gozaimasu, yun po ay thank you. Okay, yung konnichiwa, hi or hello. Okay? Mas mura sa Shibuya. Yung maletang nakita ko. Bibili din kasi ako maleta, pero paglipat na lang natin ng hotel. Kasi naka-capsule hotel tayo ngayon, di ba? Pero pang check-out day natin ngayon. Tagal naman. Ano ba to? Panran ba to? Panran? Ang tagal Ang layo. Ba't wala ako nakikita ng Hakata Furyu? Oh my God, ito ba yun?
Bakit parang iba yung mga tinda? Parang hindi yung sa kinakainan ko. Hala, sarado pa din pala. 11 o'clock pala yung bukas niya. Ang galing ko talaga. O, paano gagawin natin ngayon? Eh, gutom na ako. Tas sarado pa kayo. Tayong choice but to make tawe doon sa second shop ulit. Uy, ito, naaalala ko na. Ayan o, ito yung ginawa kong content, si Imtiaz. Ayan, siya. Hello. I'm good. Do you remember me? Yes! Who? Tinanong ko kay kuya kung do you remember me? Yes daw. Paano niya ako ma-remember? Eh, January pa. Kapal din kasi na mukha akong sabihin na do you remember me? Pero kasi nag-video ako sa kanya eh. Dami kasing views yun. Inakap pa nga niya ako eh. Sabi niya ganyan, yes! Ganun. Though, okay lang. Di naman siya masungit sa akin. Sabi ng mga nagko-comment, masungit daw. Di ko na-video kasi syempre for privacy reasons, di ba? I respect other person's privacy. Tabid tayo. Ganun lang pala gagawin natin eh. Umikot lang tayo doon sa main shop. Tapos, ngayon, ito na tayo. Alam nyo, hindi ako nag-take risk doon sa main store nila doon. Kasi mga mamaya hindi kalasa nung gusto kong lasa. Eh sayang naman. Dadayo na lang ako tapos hindi pa kalasa, di ba? Gusto ko kasi talaga masatisfied. Wow. Satisfied? Satisfaction. Okay guys, so we're back dito sa Hakata for you second branch. And actually, same pala sila. Kasi kaya ko nalaman na same is ito din yun, no? Ito din yun nandun sa main branch. So ayan, 11 o'clock magbubukas and actually close to 11 o'clock na. Kaya konti lang din naman ang ating iintayin. Though ito, hindi ko alam yung flavor na yan. Pero I think yung dati pa rin yung ordering ko para hindi naman masira ang aking expectation. Kasi usually, may mga ibang ramen na parang hindi ko nagugustuhan, ganyan. Though gusto ko siya pero iba kasi yung pagka may standard na napunta na sa utak mo. So ito yung in-order ko dati. Yan, ayan. Basahin nyo, garlic oil tonkatsu ramen. So yan, yan yung order na natin. 800 yen siya, though mas mahal to. And hindi ko alam kung mas masarap yun. Pero at least, dito pa din tayo sa nakagawian natin. Kailangan natin maging loyal. Diba? Hakata for you, loyalist here. Loyalist. So ayan, to 11 o'clock na. Yun ang opening. Then 2 a.m. nagsasara. So hintayin na natin. Sana naman magbukas na. Though, sakto na bukas yung kabilang shop. Pero ito hindi. Wala pa ako nakikita. Ayan na. Nagbukas na sila. Let's go! Yay! So guys, ayan. Andito na ako. Nakaupo na ako. At in-order ko yung mismong garlic oil plus yung mismong egg. So, ang total price na binayaran ko is 1,070 plus 120. Akala ko 800 lang siya. So, hindi pala yun yung kanina tinuturo ko sa inyo. Tapos, tinanong ako kung anong noodles gusto ko. Ito yung sinabi ko. Yawa. Ibig sabihin ng soft. Tapos, meron kasi mga ibang option dito tulad nito. Barikata, very hard. Tapos kata hard. Tapos may futsu. Futsu is medium. So depende sa trip nyo. Pero ako kasi soft kasi yung gusto kong pagkain. And ayoko nang matigas yung noodles. Kaya yun. Okay? Kaya yun ang ating kakainin for today's video. Plus ito, masarap to. Pagka pumunta kayo dito, try nyo tong savory soup extra. Plus itong sesame. Tapos meron pa silang mga ibang mga ino-offer dito tulad niya. Tulad ng red pickled ginger, tapos pickled mustard, tapos ito. Meron silang pa chopstick dyan, tissue, tapos ito. Ayan, 'di ba? Ayan pa, tapos itong water, unlimited yan. Tingnan na natin. Feeling ko ayan na. Ayan na. Thank you. Yan. So, ayan yung in-order ko. Oh, napakasarap yan guys. Like, literal na napakasarap. Kahit kararaming ko lang, tatry ko ulit. Kasi nga, ang sarap talaga, promise. Legit. Okay, let's taste it again. Okay guys, so napakita ko na sa inyo mismong ramen. So, ngayon, kumain na tayo. Grabe, ang sarap. Guys, super sarap talaga. Ang sarap. Okay guys, try nyo na lang ha. Kakainin muna ako, enjoyin ko na muna to. Namaya ko na lang kayo sasabihan kung ano mga ganap-ganap. Oo nga pala, bago ako makalimutan, pwede kayo magpa-refill dito up to 2 ng noodles, okay? So, pwedeng wag nyo muna ubusin yung soup. Tapos, mag-noodles muna kayo. Sige, isama ko na nga kayo habang kumakain ako. Okay, tikman natin tong kumintang meat muna. 3 piraso yung meat niya. Though yung tamago, nagpa-extra ako ng isa. Lambo. Chop noodles. Ang init pero masarap. Yung lasa niya malinam. Ramdam na talagang matagal pinakuluan ganun. So ayan guys, naubos ko na yung mismong noodles. Ngayon, iintayin ko na lang yung free refill ko ng soup. Tignan nyo, noodles muna inubos ko. So, ganyan ang gagawin nyo. Itataas nyo lang yan, lalagay nyo lang dito. Ibig sabihin na nagpaparefill kayo ng soft na noodles. Yan. Ayan o, tignan nyo. Ito yung noodles. Medyo madami. Ang dami. Okay, so ilagay na natin to. So sana merong ultra soft. No? Gusto ko sana ultra soft. Kaya lang wala namang ganun.
So kasi guys, malambot yung tipong parang nalulusaw na sa bibig. Though iba-iba tayo for sure, alam ko yun. Yun lang ulit, sinabi ko lang, papatayin ko muna ulit. Kakain muna ako. Okay, so ngayon, tapos na akong kumain. And napakasarap talaga ng pagkain natin. At kung i-recommend ko siya sa inyo, yes, i-recommend ko po. At ngayon, pupunta tayo sa Yodobashi dito sa Akihabara. Actually, dito tayo nagpunta before sa big camera. Ayan, nakikita nyo. Pero ngayon sa Yodobashi tayo. Doon ko kayo dadalhin. Kasi, saan ba to? Dito sa side na to. Okay, pero dito pa rin tayo sa highway dumaan. Para makita nyo yung daan. Usually, kailangan nyo gumamit ng Google Maps para makita nyo paano magpunta dun sa desired destination nyo, okay? Grabe, umiinit ng mga madlang people, dabber cuts. Nararamdaman na ng aking skin crust. Nagtitingin na ako dito pero okay lang, hindi naman nila ako naintindihan. That's good. Let's go. Grabe si Kuya nakaputi. Dire-diretso siya, nakastop pa. No, don't do that here. Don't do that here. Be respectful. Be disciplined. Be everything. Ayun na naman, itong mga ganitong klase. Ay, ang mura nito, 3.9. Ang mura ya, 3.9. Naghahanap talaga ako ng maletang maliit eh. Though ito, malaki-laki, 24 each. 3.9, no? Iisip ko kung bibili na ako kasi guys, kailangan ko ng maleta. Dahil, ang dami kong iuwi sa Pilipinas. Like, ang dami talaga dahil meron pa akong mga gustong bilhin dito. Gusto ko pang bumili ng sapatos. Pero hindi pwedeng bumili ko ng hindi pwedeng bumili ako ng parang hand carry size. Kailangan medyo medium size yung bibilin ko. Tapos 3.9 to. Convert ko nga kung okay siya. Ang mura niya. Ang halaga lang niya, 1,400 pesos. Pwede na. Nag-iisipan ko mabuti kung bibilin ko guys. Dito sa Milano na yan. Kasi napakamura na niya. Like for its price, ang mura na. Plus, ang mura talaga. Medium size na maleta yun. Kaya lang ang iniisip ko, kasi pa-check out pa lang ako ngayon, napakadami ko talagang bitbit. Like hindi ko mabibitbit isahan yun. So siguro babalikan ko na lang to. Malapit lang na may asa ko sa dito sa Akihabara as far as I remember. Okay, sige ganun na lang. Babalikan natin yung promise. So far, ito yung pinakamurang nakitaan ko ng maleta. Like this one. Tingnan nyo, dito sa malapit sa JR Station. Kasi dyan yung JR Station. So, meron ditong Akiba na bilihan. Plus, ayan as you can see. Tingnan nyo, 3,900 yan. Ganitong size pa lang siya, maliit. Tapos yung 4,900 yan na yan, doon 3,900 yan sa Milano kanina. So, mura talaga yun nandun, no? Isang gamitan ko lang naman siya, guys. Then, siguro ibebenta ko na lang after. Patak siya na 1,400 and then ibebenta ko na lang siya ng 1,000 pesos. Oh, at least, nakatipid kayo ng 400 plus. Okay, so finally, we're here. Ayan. Wow. O, diba? Andito na tayo sa Yodobashi Akiba. O, diba? Wow! Let's go! Okay, let's go! Yodobashi. Okay, so saan tayo magsisimula dito? Abangan natin. Ayan guys, so tingnan nyo, oh. Ito yung presyo ng iPhone 15 Pro Max dito. So, 1TB 249,800. Tapos yung 256GB is 189,800 pesos. Though ito po ay hindi po ito big camera. Yodobashi to. Iba tong shop na to kumpara dun sa ating tinignan nung nakaraan. Ganda, lahat ng gadget meron dito. Lahat ng iPhone, lahat ng Apple. Ayan. Tingnan nyo, oh, diba? iPad Pro 13. Ito yung price niya. Kung gusto niyo makita, ayan po ang price. Tapos, ayan, MacBook Pro na M3 Max na 14-inch. Ang presyo niya is 538,800. Naman, MacBook Pro na 14-inch na M3. Tapos, ang presyo niya is 248,800. Meron din tayong AirPods Max dito, 84,800 pesos. Plus, ayan, AirPods Pro, 39,800. AirPods, 26,800. Plus AirPods second gen is 19,800. Yung kanina, third gen. Ayan, kung mahilig naman kayo sa HomePod, saka HomePod Mini, yung HomePod 44,800 yen, tapos yung HomePod Mini is 14,800 yen. Grabe, hindi naman po super halata na ako po ay Apple fan. Ano po? Ayan, so dito tayo ngayon sa third floor, and actually puro mga pang shower yung mga nandito, yung mga pang men's care, ganon, mga pang shaving, mga pang face. Then dito sa area na to yung camera. Wait, ayan, pinifigure out ko. Ayan, dito yung camera. And as you can see, ito yung mga GoPro. Oh, hanapin natin yung nakalagay lahat ng camera and picture natin yung mga prices. Guys, ngayon, isi-share ko na sa inyo yung mga updated prices as of ng petsa ngayon, May 24, 2024. Okay? So, magsimula na muna tayo sa, ayan, Insta360 Ace Pro. So, 67,800. Tax-free yun. Then, itong Insta360 X4. So, mas latest version siya nito. 79,800. Tapos, ito na mga Insta360 X3, 60,500. Tapos, itong
Osmo na Action 4 Standard Combo is 44,000. Tapos yung Adventure Combo naman 60,500. Ito naman ang presyo ng GoPro Hero 12 Black, 63,670. Tapos itong isa is 91,260. Naman, yan yung GoPro 360 Max, 77,000 yen. Ayan naman, Osmo Pocket. So ito yung Osmo Pocket, yan yung design nila, ay yung display nila. Nakahiga na. So ang presyo ng Osmo Pocket alone is 74,800, tax free yan. Tapos yung Creator Combo 96,800. So yan. Okay, tapos ito namang PowerShot V10. So ang presyo niya is 54,550. Tapos itong Sony ZV-E10 is 88,000. Tapos ito namang Sony ZV-1F is 76,500. Diba may time na parang gusto kong magganitong klaseng camera. Ayan, tingnan nyo yung parang mga handy camera na ganyan. Sa presyo na ganito, 110,860 yen. I-scan natin ulit yung mga presyo. Ito yung mga price if ever. Convert nyo na lang sa inyong mga mind. Plus, ito nga pala, meron dito nabibili ng screen protector na ganyan. Though, guys, yung screen protector sa mismong screen ng Osmo Pocket, I mean yung sa mismong lente na ganyan, huwag nyo ilalagay kasi kapag nilagay nyo, mawawala yung mismong yung ultra wide lens. Ganun yung nangyari sa Sapporo, buti nahanap ko, binalikan ko lahat ng mga dinaanan ko. Though okay to, yung sa screen protector sa ganyan, okay? Then dito mura kumpara sa mga ibang bansa. Naman ang presyo ng mga drone. As you can see, 165,000. Ito namang Mavic 3 Classic is 151,800. Tapos itong DJI Mavic 3 Pro is 261,800. Grabe, ang laki. Ayan, dito naman sa side na to, kung vlogger po kayo, ayan, pwede kayong bumili dyan, i-consider nyo to. Kaya lang, medyo pricey na to guys. Madlang People Dabber Cards, medyo mahal na to. Pero ito, alam nyo, maganda tong brand na to. Ganito yung gamit ng mga iba kong mga vlogger friends. So, pwede kayo bumili. Ang presyo dito is 29,700 lang. So, Holy Land yan, guys. So, ayan yung mga... Ito, DJI mic. Ito ang pinaka the best for me. Pero yung mic 2 ang bilhin nyo. Huwag yung version na yan. Though, wala dito yung mic 2. Kahit dito, wala oh. Wala talaga, guys. Pagpasensyahan nyo na wala po akong ipapakita sa inyo. Yung mic 2 nila. Ayan, kung gusto nyo po itong in-stock. So, ayan yung presyo. 11,000 yen siya. So, if ever kung gusto nyo bumili dito, ayan. Tapos meron dito mga film ka, puro sold out yung film. Puro sold out, ba't naman ganun? Tapos ito yung pang print nila. So, if ever kung gusto nyo ng ganito, ayan, ito yung price niya, 15,670. Maganda yan para sa mismong cellphone nyo na manggagaling yung shot, para talagang malinaw na malinaw. Though, tatlong color yung available. Pure white, pure black, tapos main black, tapos pure white. Okay? Tapos dito sa side na to is yung siya, parang printer din siya, though hindi ko alam kung ano to, baka square yung mismong size lang ng mismong tawag doon, mismong bala. So ayan, ang presyo niya 17,800. Tapos ito yung uso sa TikTok, in-stock sa PAL. So yan po, ang presyo po niya is 14,300 yen. Diba? Ang cute. Ngayon guys, sadaling ko kayo dito sa Softmap Akiba. So ayan yung name niya, tataas ko wait. Ayan yung name, Softmap Akiba. So, dito makakakita kayo ng mga second-hand na mga gadgets. So, ito Apple Watch. And actually, pwede nyo itong i-search lang sa Google Maps. Softmap Akiba. So, kung gusto nyo ng Apple Watch, pero parang hindi nyo pa kaya yung brand new, ganyan, pwede nyo i-consider to. Tignan nyo mo parang good as new. Parang mas pangit pa nga yung Apple Watch ko. Parang mas galgal pa. So, dito sa side na to, meron din nabibiling mga anchor. Though, meron akong anchor sa house na darating. So, pwede na yon. And dito, may Osmo Pocket din dito. Same price lang din siya na Osmo Pocket doon sa Yodobashi. Tapos doon sa mismong big camera. So, yan. Sa side na to, ayan, as you can see, mga iPhone. Wow! Ang ganda, oh. Mga iPhone 14 Pro Max. Ito yung price. Tignan nyo, oh. Naglalaro ng 168,980. I mean, mas mura pa, o 158,980. Depende sa trip nyo. Mga 14 to. Ito pinakamura so far ko nakita. 14 Pro, 147,980. Tapos, wala pa ako nakikita 15. Wala pang 15, guys. Ito ho, papamura na siya. Ito ang so far pinakamura, 14 plus na yellow. So, ang presyo niya is 107,980.
Ito, ganda oh. Ganda pa ng mga cellphone guys. Pwede nyo pambilhin. Meron din sila mga Google Pixel series. So, check natin pinakamahal. Ito pinakamahal, 225,980 plus pinakamura so far. Ito, 22,480. Though, parang maganda itong mga series na nasa taas. Hindi kasi ko nakakapagbasa masyado about sa Google Pixel. So, ayun yung mga pricing. Check nyo na lang ha. Ayan. Medyo focus tayo sa gadgets this time. Oppo. Check nyo yung mga red, itong mga red na nandito ha, hindi yung 20,000. Yun yung price na. Dito ba, ano ba to? Meron pa din dito oh. Ito, mas mura na to. Mga iPhone 11 na lang to. Yan. Plus, alam nyo, kahit Japan unit siya, hindi ibig sabihin nun hindi nyo na masasasakan ng SIM card sa atin, at hindi din ibig sabihin nun is hindi nyo mapapatay yung shutter sound. Kasi mapapatay nyo pa din kapag kasi nakasakan nyo ng ibang SIM card, lalo na kapag Philippine SIM card, ganyan. Basta i-check nyo lang bago kayo bumili, i-check nyo yung model, tapos i-check nyo sa internet kung talaga bang nawawala yung shutter sound, ganun, para alam nyo. So ito iPhone 13 oh. Ganda ng iPhone 13 oh. Ayun yung mga price. 'Di ba? Tapos ayan. Tapos ito mga iPad na to. And as you can see, ang mga iPad ang lilinis pa. Oh, tingnan nyo, wala man lang kagas-gas-gas-gas, guys. 73,480. Kasi ito naka-cover pa. 8,480. Grabe. Diba? Yeah. Naman sa side na to is mga camera. Yung mga Sony. Though parang hindi ko alam hindi ako marunong at hindi ako maalam sa mga camera ng ganyan. Kung okay bang second hand yung binibili, baka kasi mamaya may issue, di ba? Parang kahirap paraan na ng ganyan. Dito siguro yung mga pang photoshoot talaga lalaki. Okay guys, bili na natin yung maleta. Iniisip ko ayoko nang bumalik dito at yun so far kasi yung pinakamura nakita ko. Nakacheck ako sa Shibuya, nakacheck din ako sa Ginza. Tapos ito so far yung pinakamura na nakita ko dito sa Japan, which is dito sa Akihabara. Let's go. Milano, sige, let's check and let's buy. Is this the total price 3,900? 4,290 pala siya guys. Wait, check natin. 4,290. So 1,500. Sige, pwede na. Okay, excuse me. I'll buy one. Okay guys, check natin. 4,290. So parang pumapatak siya na 1,500 sa pera natin. Hello. And okay, pwede na yan. Pang ano lang naman isa. Ano lang. Okay. Price guys, bigger one. So doon na tayo sa bigger. Yeah. O, big na lang pala tayo. Yeah. So, packet. Okay. So, here. Can I only tap it? Tap only? Yan guys, pro tip, kapag mag-credit card kayo, itap nyo lang. Huwag nyo nang ipasok kasi usually, mas safe kapag ka-tap lang. Okay na? Okay. Nabawasan tayo ng 4,290 yen. Pero pwede na rin yun. That's good naman na. Okay guys, so dito na tayo ngayon sa Akihabara Station. Naalis na tayo. And ayan, kung binili kong maleta. Grabe. If ever kung bibili kayo ng maleta yan, doon kayo bumili. Ang mura lang. 1,500 lang itong medium size na to. So, pang-uwi ko lang naman siya. Then, iniisip ko, parang mukhang matibay naman. Pero hindi ganun katibay. So, parang pwede ko din gamitin pagka mga ganung klase level naman. So, yun, maraming salamat sa pagsubaybay ng Akihabara vlog. And, uuwi na ako sa Ichigaya dahil kukunin ko yung gamit ko tilipat tayo sa bagong hotel. So, thank you guys so much. Again, follow nyo ko sa aking Instagram account, TikTok account, if ever ko meron kayo gusto message, and you can send me a private message din kung gusto nyo one-on-one yung talk natin. Okay? Nagre-reply ako, promise. Okay? So, again, thank you guys for watching. Abangan nyo pa mga susunod kong video dito sa Japan. Okay? So, peace!